Mga kababayan, mabuhay, mabuhay. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayon sa gitna ng bagyo ng politikal at korupsyon, tayo'y maglalakbay sa isang kwento na parang teleserye puno ng twist, drama at katotohanan na mas matalas kaysa sa kutsilyo ng isang magsasaka sa probinsya. Naku po ha, nabulgar na nga ang may-ari ng sports car na nasa picture ni Saldico at ang Senado. Nagulat sila na parang nakita nilang multo sa Malacanang. Pero teka mga kawok, bago tayo sumubsob sa detalyeng ito, paalala ko lang ha, sa mundo ng politika, ang katotohanan ay parang adobo. Masarap kapag may tamang timpla, pero kapag peke, mabilis magsuka ng bayan. Ngayon, bilang isang YouTubers, YouTubers ba? Yan, na laging may konting satire na kagat no bawat salita. Sasabihin natin, no? Si Saldico, dating kongresista ng Ako Bicol ay hindi basta-basta. Siya ay parang bayani sa comics, no? Lumalaban sa flood control scandal na nagpapalunod sa pera ng bayan. At ang picture na yan, yung mga suitcase ng pera at luxury Maserati, no, sa likod. Yan ang ebidensya na nagpapakita ng totoong mukha ng korupsyon. Pero ang mga kritiko sila'y parang asong tumatahol sa maling puno, sinasabing peke raw. Satire ito mga kaibigan, ang tunay na peke ay ang sistema na nagpapayaman sa ilan habang ang masa ay lumulutang sa baha. Mga kabataan at OFWs, ito'y para sa inyo. Kayo na nasa abroad, nagpapakahirap para sa mga pamilya. Alam nyo ang halaga ng katotohanan. Subscribe na kayo sa #WalkWithLan para hindi kayo mawala sa loop. At bago tayo magpatuloy, shout out sa mga manonood sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Kayo ang tunay na bayani. Sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at muli sa Pilipinas, salamat sa inyong suporta. Kayo ang dahilan kung bakit kayo lumalaban. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan ng katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #walk with life. Ngayon, maging factual tayo. Mga kawok si Saldico ay naglabas ng mga video at pictures na nagpapakita ng alleged cash deliveries para sa mga flood control projects. Bilyong-bilyong piso na dapat sa dike at drainage pero nawawala sa bulsa ng iilan. Ang picture na pinag-uusapan yung dated November 29, 2024, may suitcase ng receipts at pera at sa likod isang makintab na 2023 Maserati MC22 na may conduction sticker na yun huwag na natin sabihin for the sake of data privacy, pero alam niyo na yun. Naku po, ang ganda niyan. Parang pang-Hollywood, pero dito sa Pilipinas, ito'y simbolo, 'no? Ah, ito'y simbolo po ng yaman ng galing sa questionable sources. Ayon sa mga dokumento at investigative reports mula sa Bilyonaryo News Channel at iba pang sources, ang sasakyan ay nakarehistro sa Sukali Trading na pag-aari ni Sam Versosa na tumakbo dating mayor. Di umano ang negosyante, dating kongresista at kilalang philanthropist ng Front Row. Wow! Si Versosa na may exclusive distributorship ng Maserati sa Pilipinas ay biglang na-link sa iskandalo. Pero teka, mga kritiko sinasabi na ito'y peke dahil sa date o AI manipulation. May konting satire lang, no? Parang sinasabi nilang ang baha sa Metro Manila ay dahil sa ulan lang, hindi sa kurakot. Si Saldico mga kaibigan ay lumalaban, nagbibigay ng ebidensya laban sa malalaking pangalan tulad ni Presidente Bongbong Marcos at iba pa sa flood control mess. Ang ombudsman nag-file ng graft cases laban kay Ko, pero iyan ay parang diversion upang itago ang totoong salarin. Okay, in-depth tayo mga kaibigan ang flood control budget ay umabot sa bilyon-bilyon, pero bakit pa rin lumulubog ang Maynila tuwing umuulan? Dahil sa anomalous projects ng SunWest Construction na sinasabing pag-aari rin ni Ko.
pero siya'y nagdi-deny, at nag-e-expose. Parang pelikulang The Flood, puno ng tubig pero walang aksyon. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin nyo ang social media para magsaliksik, hindi lang mag-TikTok. Ang mga OFW sa Norway o Switzerland, alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Ang perang ito ay dapat sa inyo, hindi sa luxury cars. Habang nanonood, yung mga kaibigan, mga kababayan, mga kawok, check nyo ang YouTube Shopping. No? Bumili kayo sa Shopee o Lazada. Via YouTube Shopping, may discount sa gadgets para sa inyong pamilya sa Pilipinas. Support local, support truth, support our channel. Subscribe na rin para sa more content like this. Ayan. Okay, ngayon, critical tayo, ang revelation na na ang may-ari ay si Sam Bersosa. Ito'y nagpapakita ng network ng corruption ay malawak, no? Mula kongreso hanggang negosyo. Pero favor tayo kay Saldico. Siya ang whistleblower na nagbulgar nito, ha? Ang Senado nagulat dahil ito'y nagpo-point sa mas malalaking isda, no? Sa sociological lens, ito'y halimbawa ng elite capture. Ang mayayaman na nagkokontrol sa resources. Parang sinasabi ng gobyerno, walang korupsyon, bahalang yan dahil sa climate change. Pero si Cole, kahit nasa Portugal raw, ay patuloy na lumalaban. May Portuguese passport pa, sabi ni Secretary Remulla. No? Parang James Wan, pero Pinoy version, Saudi bond, license to expose. Ang Maserati MC20 ay worth millions. Binili ng Sukali Trading noong 2023. Ang picture ni Ko ay dated 2024. Pero critics sinasabi may discrepancy sa registration. Pero teka, iyan ay misdirection. Ang totoong issue ay ang cash sa suitcase na ayon kay Ko ay para sa mga kickbacks. No? Isipin ninyo mga kabataan, kung ikaw ang nasa Senado, anong gagawin mo? Shoutout ulit sa audiences natin dyan sa United States, mga Pinoy sa California, Norway, sa cold weather, init ng katotohanan, Switzerland, Germany, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany ulit, at Pilipinas ulit. Kayo ang global force natin. Parang kwento ng isang matandang politiko na nagsabi, ang pera ay tulad ng tubig, dumadaloy sa mababang lugar, pero dito dumadaloy sa luxury garages. Basahin ninyo ang reports mula Rappler at New York Times. Ang Pilipinas ay nag-spend big sa flood control, pero water keeps rising. Favor tayo kay Ko, siya hindi tumatakas, nagpro-protect ng ebidensya. Mga OFWs, kayo na nagpapadala ng remittances, ito'y inyong pera na ninanakaw. Subscribe para sa live updates, at shop na sa Shopee at Lazada via YouTube Shopping. Bili kayo ng mga iba-iba, no, raincoats o gadgets para sa inyong laban. Para sa mga kabataan, may trendy items sa Lazada din, no? Yan, i-check nyo yan. Mga kawok, ano sa tingin ninyo? Engaging tayo ngayon, ha? Ano sa tingin ninyo ang susunod na twist? Comment down below. Shout out sa lahat sa Pilipinas, mula sa mga estudyante sa UP hanggang workers sa Bicol. Sa United States, kayo na nasa New York o LA, Norway, mga Pinoy sa Oslo, salamat. Switzerland, Australia, GDMates. Denmark, Netherlands, United Kingdom, cheers. Sweden, Canada, Germany at ulit, Pilipinas, kayo ang backbone natin, mga kaibigan. Okay, sa lens ni Rizal, ito'y katulad ng Noli, exposing societal ills, no? Pero ngayon, may Maserati, no? Imbes na Kalesa. Ay, nako. Hit that bell, join membership para sa mga exclusive content, mga kababayan. Okay, yan. Tinitingnan ko yung ilang oras na, ilang minuto na, no? Ayan, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan talaga ang unang sinisikil. Pero pagkasama kayo, ay talagang kayang-kaya po natin ito. Shop na rin, sa Lazada, may mga promo po diyan. I-check nyo. At sa Shopee na rin, no, para sa ating mga kababayan na overseas Filipino workers o OFW, bili kayo ng gifts para sa mga Pasko. So huli mga kawok, si Saldico ay bayani sa kwentong ito. Ang revelation ay nagpapatunay ng kanyang claims. Ang Senado nagulat, pero tayo'y lumalaban. Salamat sa panonood. Subscribe, shop sa Shopee at Lazada. Laban para sa katotohanan. Mabuhay po. Mabuhay po ang Pilipinas.